Hi guys! Good morning! Good morning. Good morning, gabi pala, nakakaloka. Ayan, good evening. Pero good morning naman sa Pinas kasi 10:30 ngayon sa Pinas. Nakakaloka during the time that this video is recorded English. Anyway, ayan, let's talk about 401k or one of the retirement plan na ino-offer dito sa Jomerica pag nandito na kayo mga Inday. Remember, disclaimer mga Inday, hindi ako financial advisor or tax expert or kung ano man, isa lang akong hamak na nurse dito sa Jomerica. Gusto ko lang mag-spread ng ng information para sa inyo para well-guided kayo pagdating nyo dito sa Jomerica. Ayan. Ano ba yung 401k? For sure, yung mga nandito na alam na nila to eh. So, hindi na kailangang explain sa kanila ng bonggang-bongga. Pero para sa mga parating, nasa Pinas, nasa Middle East, ay medyo naguguluhan pa. So, ang gusto ko talaga, yung goal ko is that pagdating nyo dito, meron na kayong at least alam or basic information sa kung ano man ang 401k para pagdating nyo dito, parang meron na kayong ideas at saka alam nyo na sa sarili ninyo kung, mag-i-invest ba ako dito ng bonggang-bongga sa 401k or keme na lang. Diba? Para alam na alam nyo. Ayan. Simulan na natin, dami pang sinasabi. So, hindi mo nakakain kasi nga, don't talk when your mouth is full. Charis. Tatapusin ko lang to mga Inday. Siguro mga 12, 13, 15, or 14 minutes videos. Okay, 401k. Ang 401k mga Inday, isa siyang retirement plan. Para siyang mag-iimpok ka or magsisave ka sa isang organization or broker. Maraming kinokontrata yung employer ninyo. Example is Vanguard ata, Fidelity, yan yung mga pinaka-common mga Inday. So, merong kinukuha per paycheck, okay? Kada paycheck mo, merong kinukuha na portion of amount, okay? Bago i-tax, okay? Kukunin yun sa iyong gross. Okay, for example, kukuha ng $300, tapos ang gagawin niyan, i-contribute yung money or papupuntahin sa isang broker. So, itong broker na to, or parang financial company or something, i-invest niya itong pera na to sa kung anong risk appetite mo. 'Di ba? Pwede niyang i-invest sa bonds, pwede niyang i-invest sa stock market which is highly volatile, pwede niyang i-invest sa kahit na anong investment. Meron ka bang control sa kung papaano niya i-invest yung pera na yon? Definitely yes. Meron kang control. Okay? I think pwede mo siyang ma-edit or ma-control man kung saan i-invest yung pera mo. For example, ng Fidelity, whether sa stocks, sa bonds, or kung ano man. Depende or according to your risk appetite. Kung low, low risk ka, gusto mo na moderate risk ka, or very risky ka kasi nga bata ka pa. Okay, gusto mong invest lahat sa stock market. Kasi nga, in the long run, though bumababa, tumataas yung stock market, but in the long run, pataas yan. 'Di ba? Sabi nga nila, when the stock market goes down, there's nowhere else to go but go up. Charis, joke lang yun. Anyway, yun yung 401k, mga Inday. Tanong, kailan ko ba ito makukuha, mga Inday? Chika lang to hindi to parang organized talaga. Kailan ba makukuha yung 401k? Makukuha nyo lang po ito at the age of 59 and a half. Okay? Pataas. So, lump sum ata itong ibibigay kasama ng mga interest, kasama ng mga kinita ng pera ninyo.
Okay, makukuha nyo ito again, 59 and a half. Charis! Nakakaloka! Ayun, 59 and a half. Tanong again, pwede bang makuha ito before 59 and a half? Yes po, pwede itong makuha. Siya nga pala, kung kukunin mo ito at the age of 59 and a half, especially for pre-tax 401k, magbabayad kayo ng tax accordingly doon sa lump sum or sa total amount na makukuha ninyo for that specific year. So, magbabayad kayo ng tax dito. Okay, doon naman sa tanong na kung pwedeng makuha before 59 and a half, pag kinakailangan na talaga yung pera, nakakaloka. Yes po mga inday, pwedeng kunin, but you have to justify. Okay? Kasi kapag wala kang justification para kunin ang pera before 59 and a half, magbabayad kayo ng tax. And at the same time, magbabayad kayo ng 10% penalty sa sum or total amount of money na makukuha ninyo. 10% penalty and then tax kapag winidraw nyo siya before 59 and a half. Paano nyo ma-avoid yung 10% penalty sa total amount? Kasi kung, for example, sa 100,000, kunyari, okay, 30 ako nag-invest sa sa 401k, tapos ay, after 5 years, nakakaloka. Gusto ko nang kunin yung pera ko para sa pang-kapon ka, pang Thailand. Charis, gusto ko mag-travel. Dai, kailangan kong magbayad ng 10% penalty. Kunyari, 100,000, merong penalty na $10,000. Tapos, magbabayad ka pa ng tax after that. So, medyo malaki-laki. Paano mo yun ma-avoid? Kailangan may justifying circumstances. Ang alam ko, merong mga permanent disability. Kapag gusto mo parang mag-adapt ata, mga adoption costs, pwede yan. Yung mga gastos sa panganganak ata, I don't know. But you have to check with the IRS kung ano yung mga exemption para ma-avoid yung 10% penalty. O diba? Bongga! 401k pa more. Ayan. Ano ang kagandahan ng 401k mga inday? Ang kagandahan ng 401k, especially kapag permanent staff kayo sa ospital mga inday, para yung SSS. Merong employee contribution, meron ding employer's contribution. O, diba? Bongga! Ayan. So, for example, merong benefits kayo as a permanent staff for 401k. Ang sabi diyon, we will match you up to 50%. Okay, we will match 50% up to 6% of your contribution. Mga ganon. 50% up to 6% of your wage. So, for example, eto lang. 6% ang match nila. So, for example, tapos 6% ang matching. They will match up to 50% ng 6%. So, for example, meron kayong 6,000. For example, 6,000 gross. Kasi gross ang batayan dito eh. Hindi yung net after net. So, pre-tax ito mga inday. Bago kayo mataksan. So, for example, 6,000. Magkano ang 6% ng 6,000? $360. So, ang contribution nyo ay $360. Ang sabi ng employer nyo, they will match you up to 50% of the 6% of your gross income per month. So, ang 50% ng 360 ay magkano? Ayan, mahina tayo sa math, day. Charis, 180. Okay? 180. So, 360 plus 180 magiging 540. So, every month, kahit 360 lang yung kino-contribute nyo, meron kayong
540 per month na contribution. So, times niyo yan by 12, meron kayong contribution per year na almost $6,000. More than $6,000 per year. In 10 years, you can accumulate $60,000 plus yung mga interest pa, yung mga kita nyo sa investment na yun. O, diba? Bongga! Nakakaloka! O, diba? Pero ito, kailangan nyo ring malaman ito. Merong tinatawag na vesting period. Diba sinabi ko sa inyo, nagko-contribute yung mga employer ng portion of your contribution. O, diba? Nagko-contribute sila, pero meron silang tinatawag na vesting period. Ano ang vesting period? Ang vesting period, mga inday, ito yung tagal mo dapat sa kumpanya or sa hospital bago mo masabing sa'yo lahat ng contribution na kino-contribute nila per month. For example, ang sinabi ng employer mo, "Pak! Ang vesting period namin ay 5 years. Pero umalis ka 3 years pa lang, 4 years pa lang, or 2 years, after 2 years, after ng kontrata mo, umalis ka na. Sa'yo ba lahat ng employer's contribution? Pak! Wale! Hindi mo makukuha. Nakakaloka, di ba? Ang utak ng mga employer. Di ba? Inuutakan tayo mga inday. So, for example, hindi mo makukuha, day. Dapat, pag sinabi nilang 5 years ka talaga para ma-retain lahat ng mga employers' contribution nila. So, sulit ba yon na parang, ay, magstay na lang ako ng 5 years? Diba? Sulit ba yon mga inday? Para sa ilan, ay hindi sulit yon. Kasi, for example, kung nagko-contribute sila ng $200 per month, ang contribution nila per year ay, for example, $4,000. Diba? $4,000 ba? 2,000. Hindi. $2,400. Mga ganyan. Kung nagko-contribute sila ng $200 per month. Tapos, sabihin na natin, in 2 years, nakakontribute sila ng $5,000. Tapos sabi, magsistay na lang ako for another 3 years para sa akin talaga yung contribution, 'di ba? Nila at hindi na nila babawiin. Mga inday, para sa ilan hindi ito worth it na magstay ng 5 years sa isang employer kasi ngayon all over the states lantaran ang mga sign-in bonus, mga inday. 40, 50,000, 60,000, 35,000, 100,000. Guys, hindi mo ipagpapalit ang 5,000 sign-in bonus, ang 5,000 na contribution nila for 2 years at magiging contribution pa nila sa mga susunod na buwan or taon sa 30, 40, or $50,000 na sign-in bonus. O diba? Pak na pak! Kayo na ang mag-decide kung mag-i-invest pa rin kayo sa 401k. Or sa tingin ninyo ay kung nag-i-invest lang kayo dahil sa employer's match, mag-isip-isip din kayo. So, hindi ito para sa lahat, mga inday. Nakakaloka. So, nakadepende pa rin sa inyo, mga inday, kung gusto nyo ba talagang mag-invest sa ganitong type of investment. O, diba? Bongga! Ano pa ba yung mga dapat nyong malaman about 401k? Ito pa. Meron pang question or common question dito sa 401k. Kapag nakapag-invest ba ako sa 401k, kailangan kong pwede rin ba akong mag-apply sa isang Roth IRA? Yes, you can have both. You can have 401k in combination with Roth IRA. O diba? Bongga! Ang 401k, mga inday, is always through your employer at binibigay nila itong benepisyo sa'yo as a permanent staff. Usually, meron lahat ng mga permanent staff. So, kayo na, mga inday, kung saan nyo gustong mag-invest, 401k or kung saan man,
Basta alam ninyo, especially itong vesting period mga Inday, maraming hindi nakakaalam about vesting period. Kasi akala nila pag umalis sila after 3 years, kung ano man yung employer's contribution for the last 3 years ay sa kanila. Hindi po. Babawiin yan ng employer once na umalis ka before the vesting period. O, diba? Bongga! Mga Inday, salamat po sa pakikinig sa aking vlog. Kung meron kayong mga tanong, suggestion, recommendation, o kaya correction, please comment down below po, okay? I-comment nyo yan sa comment section ng aking vlog. Sige na mga Inday, at kakain pa ako. Mag-11 o'clock na at matutulog pa ako ng 2:30. Sige mga Inday, have a good night. Babush! Bye-bye! Mwah! Bye!